Nakatawid ka na sa mundo ng kaguluhan. Binigyan ka ng cottage bilang kanlungan mo na guguho anumang oras. Sa harap ng magulong mundong ito, iisa lang ang misyon mo, pananakaw ng pera, pagkain, at ang mga babae ay nakakuha ng lahat ng kayamanan at naging isang makapangyarihang hari. Dapat kang magbuhos ng dugo sa labanan upang laging magharing matagumpay at walang laban upang makaangat sa tuktok, dapat kang makipag-away sa mga bayani ng mundong ito at igiit ang iyong pangingibabaw. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito, magiging isang alamat ka, isang pag-iral na hinding-hindi malilimutan. Kaya, Junior, ano ang pipiliin mo? Isang diyosa na parang figura ang nagtanong sa kalaban at sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Mapahamak ang mundo. Gusto niya si Miss G para sa sarili niya. Tama yan. Ang ganap na pervert na ito ang ating bida. At ito ang kwento ng isang tulisan sa bundok. Sino balang araw ang mamamahala sa mundo gamit ang kanyang tusong diskarte at napakatinding lakas? Lalakas siya sa tulong ng kanyang Diyos ang sistema, lalaban na ng iba't ibang bayani ng mundong ito at mag-iipon ng malalakas na kampyon sa kanyang sarili. Ngunit una, dapat siyang magsimula sa wala. Ang aming kwento ay naganap sa mga taksil na eroplano ng mga kamag-anak. Bagong bundok sa loob ng isang maliit na pamayanan na tinatawag na Toad Village. Ang nayong ito ay itinatag at tinitirhan ng isang gang ng mga bandido sa bundok. Ang mga bandidong ito ay nawalan na ng pinuno at ang nayon ay halos desyerto. Ang natitirang iilan ay nag-aalala rin dahil wala na silang kapangyarihan sa bundok na ito. Maliwanag na malapit nang pumasok ang mga opisyal ng gobyerno para lipulin sila. Marahil ay dapat din nilang talikuran ang kanilang bagong pinuno, ngunit ang iba ay nagmumura sa kanilang kalunos-lunos na pag-iisip. Ang bagong pinuno ay 18 taong gulang pa lamang. Masyado pa siyang bata at walang alam. Gusto mo pa rin siyang talikuran ang ganyang kaduwagan, ang mga gustong talikuran ang kanilang bagong pinuno ay dapat mawala ngayon. Anong matuwid at matuwid na tao siya? Binago niya ang moral ng kanyang mga kaibigan sa isang tibok ng puso. O kaya akala mo sinasabi lang sa kanila ng bastard na ito na abandonehin ang lugar na ito bago pa huli ang lahat. At siya ang unang tumakbo para dito. Hinihikayat nito ang iba na umalis din. At ganoon din, ang village na ito ngayon ay may kabuuang populasyon na 3+1 kabayo. Ang binatang ito ay si Cheng Dao Lei, ang bagong pinuno ng bandidong grupong ito at ang bida ng kwentong ito, na nakaupo sa kanyang upuan. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang ulo at mga alaala na hindi niya sariling simula ang bumabalot sa kanyang isipan. Naalala niya na isa lang siyang ordinaryong estudyante sa universidad. Sino ang mahilig maglaro? Isang araw, naglalaro siya ng isang strategic game na tinatawag na Hearts of the Mountain Bandits at biglang nawala ng malay. Paggising niya, nasa mundo na siya. Naaalala niya ang makulimlim na mga kalye ng kanyang sira-sirang nayon. Wala na ang kanyang pamilya, at siya ang bagong Panginoon ng mahirap na sambahayan na ito. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa isang liblib na rehiyon ng isang bansang pinangalanang Dou, na itinatag 120 taon na ang nakakaraan sa ilalim ng jurisdiksyon nito ay 108 lungsod at 13 prefecture. Dati itong namamahala sa mga dagat sa lupain, ngunit matagal na yon. Ang kapangyarihan ng imperial ngayon ay humihina at ang mga tao ay nagdurusa dahil sa walang katapusang digmaan na nangyayari taon-taon. Ang mga mabubuhay ay walang pagpipilian kundi maging isang tulisan sa bundok. Ang mundong ito ay puno ng mga ito. At ang Toad Village ay isa lamang sa naturang banded establishment. Nang ang matandang pinuno ng lugar na ito ay nasa paligid, ang Toad Village ay medyo makapangyarihan at sikat sa bundok ng Kinai, ngunit hindi nagtagal, namatay ang matandang pinuno ng Pilaka at ang natitirang mga bandido ay tumakas lahat. Ngayon ay siya na lang ang natitira, habang abala sa pag-iisip ng kanyang sitwasyon. Isang kamay ang nakapatong sa kanyang balikat. Ang pangalan ng matandang ito ay Su Shenjai. Tumingin siya sa pinuno ng may pag-aalalang mga mata. Siya at ang kanyang anak na babae na lang ngayon ang natitira sa nayong ito. Si Zhu Shenzi ay ang strategist ng Toad Village. Ang kanyang IQ ay kaduda-dadang at ang kanyang mga ideya ay hindi kailanman naging mabuti o kapaki-pakinabang sa anumang paraan, ngunit siya pa rin ang isa na handang manatili sa baryong ito ng matagal. Malaki ang pasasalamat ni Sheng Dale sa kanya. Pero ganun ba talaga? Balak ba ng lalaking ito na magsilbi bilang isang tapat na strategist hanggang sa wakas? Siyempre hindi. Nandito lang siya para sabihin sa punong nayon na aalis na siya at gusto niyang kunin ang huling natitirang kabayo ng nayong ito.
Dahil parang walang ibang may gusto, not just that this opportunistic old man, kahit na gustuhin man niya ang tiger skin mula sa kanyang pinuno na ibenta. Hindi mapakali si Chang Dali na harapin ang kalokohang ito. Ang sitwasyong ito ay lampas na sa kawalan ng pag-asa. Ang isang kabayo at isang balat ng tigre ay hindi makakatulong sa kanya na mabuhay, kaya sinabi niya sa kanyang strategist na kunin ang lahat at mawala. Mabilis na binalot ng maliksi na matandang lalaki ang balat ng tigre at sinigawan ang kanyang anak na babae na ilabas ang kabayo at maghanda para umalis. Walang kahit isang onsa ng pagsisisi ang makikita sa kanyang mga mata na para bang ilang taon niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Sa huli, si Chang Dali ay tuluyan ng naiwang mag-isa sa kanyang pagtakbo pababa. Tingnan na walang kahit isang alpombra sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa katunayan, isang walang pag-asa na sitwasyon. Siya ay nag-iisa sa isang ganap na hindi pamilyar na mundo. Paano siya makakaligtas? Pero syempre, hindi pa lahat nawawala. Habang siya ay nawawala ng pag-asa sa kanyang mga kalagayan, isang magic circle ang lumitaw sa kanyang likuran, at isang kamay ang dumulas mula rito. Parang may hinahanap itong kamay na ito. Ano ang sinusubukan nitong maabot? Oo, sinusubukan nitong hampasin ang MC sa ulo. Kawawang lalaki. Parang hindi siya makapagpahinga. Galit siyang lumingon para tingnan ang mukha ng naglakas loob na saktan siya sa sarili niyang bahay, ngunit biglang nagbago ang tanawin. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa hindi kilalang dimensyon. Napapaligiran siya ng hindi mabilang na kumikinang na orbs at isang maliwanag na dilaw na liwanag ang sumisikat sa itaas niya. Ano ang lugar na ito? Nasaan ako? Ang dami niyang tanong tapos may nangyaring hindi kapanipaniwala. Ang dilaw na globo ng liwanag ay nagsimulang lumawak at isang babaeng figura ang lumitaw. Siya ay nagliliwanag ng isang banal na gininto ang kulay na enerhiya. Ang enerhiya na ito ay dahan-daang bumabalot sa kanyang katawan, na bumubuo sa kanyang mga damit. Matapang na binata ang sabi ng golden-haired beauty matapos ang kanyang pagbabago. Sa wakas nandito ka na. Nakatingin siya sa mata naming bida. Pero sino siya? Saan ang lugar na ito? Walang iba si Chang Dali kundi mga tanong. Ipinapaliwanag ng golden-haired beauty na ito ang system subspace at siya ang espiritu ng system na ito. Pagkatapos ay binati niya ang MC sa pagbubukas ng puso ng mga bandido. Game Hearts of the Bandits ang tawag sa larong nilalaro ng ating bida bago siya nawala ng malay. Nangangahulugan ba yon na siya ay muling nagkatawang tao sa isang mundo ng laro? Totoo, tama yan. At narito ang espiritu ng sistemang ito upang tulungan siya sa kanyang paglalakbay. Ipinakita niya sa kanya ang kasalukuyang katayuan ng nayon ng Toad. Siya ang namamahala sa nayon, na may third populasyon kasama siya bilang matatag na pinuno. Kasama ang isang strategist at isang horse groomer. Nakikita ni Chang Dale ang lahat ng ito sa harap niya sa isang screen na parang panel. Sa wakas ay naiintindihan na niya ang kanyang sitwasyon. Mayroon siyang sistema tulad ng gagawin niya sa isang laro, at dapat siyang lumago at mabuhay sa mundong ito. At ngayon ay ipinakita na niya ang kanyang unang misyon. Huwag hayaang umabot ng one-stop ang populasyon. Ang mga tao mula sa pag-alis. Kung mab-aigo ang misyon, tuluyang mawawala ang kanyang sistema. Ang espiritu ng sistema ay nag-aanunsyo ng pagpapalabas ng misyon. Bahala na ang protagonist para kumpletuhin ito. Ngunit kung siya ay mab-aigo, siya lang din ang masisisi sa lahat ng enerhiya sa paligid niya, magtipon at magtulak sa kanyang katawan. Ang system ay ganap na ngayong isinama sa host nito at sa system. Ipinaalam sa kanya ng espiritu na dapat niyang pigilan ang pag-alis ng strategist at ng horse groomer. Kung ayaw niyang mawala ito at magdusa, naunawaan na ngayon ng kasawian ang kanyang mga kalagayan at alam ang kahalagahan ng pagkumpleto ng mga misyon. Ang mga gawaing ito ang susi sa kanyang kaligtasan. Ngunit nananatili ang isang tanong, paano ka aalis sa lugar na ito? Tanong niya sa system spirit. Tumawa ang espiritu at hiniling sa kanya na lumapit upang malaman ang sagot sa tanong na iyon. Hinawakan niya si Chang Dai sa pamamagitan ng kanyang tawag at kinain siya sa labas ng kanyang dimensyon sa biyaya ng isang ace baseball pitcher. Mukhang hindi talaga makapagpahinga ang kawawang dude na ito. Mangyaring ibuhos ang isa para sa aming anak. Nang bumalik ang kanyang kamalayan, nakita niya ang kanyang sarili na humihingal sa sahig. Nagtatanong kung ano ang nangyari. Panaginip ba ang lahat ng yon? Kung hindi, saka nasaan na ang system spirit na yan ngayon? Nasa tabi niya lang. At habang abala siya sa paghabol ng hininga, ipinaalam niya sa kanya na kapag nabigo siya sa pagkumpleto ng misyon, tiyak na mapapatay siya.
Kaya ginagawa niya ang magagawa ng sinumang matinong tao sa kanyang posisyon. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kanyang bahay, sumisigaw ng pangalan ng strategist. Hindi nagtagal para mahanap niya ang aalis na strategist at makiusap sa kanya na huminto. Nag-aalala ang tusong matanda na baka pumunta rito ang pinuno para bawiin ang kanyang kabayo at balat ng tigre. Matapos pagsisihan ang kanyang desisyon, agad niyang sinubukang balikan siya sa pamamagitan ng pagpapahiya sa kanya. Ngunit ang atensyon ni Sheng Daily ay nahuli ng nakatayo sa tabi ng strategist Zhu. Ang pangalan ng babaeng ito ay Su Linger, isang batang babae na may matigas na karakter na anak din ng strategist at tagapag-ayos ng kabayo ng Toad Village. Si Cheng Dali ay mukhang naliligo sa kanyang kagandahan. Tinanong niya ang strategist ng kanyang pagkakakilanlan. Ipinaalam sa kanya ng strategist na siya ang kanyang nag-iisang anak na babae dahil lagi itong abala sa pag-aalaga ng mga kabayo. Ang pinuno ay hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong makilala siya. Nagtataka si Chang Da kung paano naging ganoon kaganda ang anak ng isang pangit na mukhang matandang lalaki, ngunit wala pa siyang oras na sayangin. Una, kailangan niyang pigilan sila sa pag-alis sa lahat ng paraan. Sinabi niya sa strategist na ang kanyang presensya ay mahalaga para sa kaligtasan ng kanyang angkan. Wala siya kung wala siya, ngunit walang balak ang matanda na manatili sa isang nayon na inabandona na. Alam niyang ang pananatili pa rito ay magreresulta lamang sa kanyang kamatayan, kaya ginagamit niya ang kanyang malikot na dila para magsalita ng paraan para makaalis dito. Ngunit ang strategist na si Su ay hindi lamang ang isa na may maliliwanag na dila ay isang dalubhasa sa sining na ito. Sinabi niya sa strategist na hanggat nabubuhay siya, hindi niya hahayaang mamatay sa gutom ang kanyang mga retainer. Saan kaya pupunta ang strategist? Anong nayon ang handang dalhin siya sa tila lalong mahirap para sa strategist na magsalita ng paraan mula sa panukala ng kanyang pinuno, ngunit nag-aalala pa rin siya. Tinanong niya si Chang Doli, paano silang tatlo lang ang makakaligtas kahit na manatili pa siya? Ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang pinuno na walang dapat ikatakot. Inutusan niya ang strategist na dalhin sa kanya ang kanyang sandata at pupunta siya upang magnakaw ng ilang tao. Kung tutuusin, iyon ang ginagawa ng mga bandido sa bundok. Bigla siyang nakaramdam ng excitement. Iniisip niya kung anong mga uri ng hindi kapani-paniwalang mga gantimpala ang matatanggap niya kapag natapos niya ang kanyang misyon. Naiisip niya ang kanyang sarili na may hawak na isang napakagandang espada. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga gwapong pangunahing tauhan ng bawat kwento ng pantasya ay palaging gumagamit ng mga espada, ngunit ang kanyang pantasya ay mabilis na gumuho. Kapag nagzo o dumating na kinakaladkad ang kanyang sandata gamit ang kanyang maliit na katawan. Isang napakalaking palakol, na halos kasing laki ng hawak ng dalaga. Hindi ito ang naisip niya. Ang palakol ay hindi kahit isang cool na sandata. Ano pa nga ba ang dapat niyang maging woodcutter? Sobrang disappointed siya sa swerte niya na parang lalo lang lumalala. Ngunit hindi pa ito ang oras para mawala ng pag-asa. Nagtagumpay siya sa pagkumpleto ng misyon na pigilan ang pag-alis ng strategist at ng groomer, at sa wakas ay narito na ang kanyang gantimpala. Nakakuha siya ng isang skill book na tutulong sa kanya na matutunan ang mga paraan ng paggamit ng palakol sa labanan. Ang espiritu ng sistema ay nagpapalabas sa kanya at binibigyan siya ng mga epekto ng mga larawan ng skill book ng iba't ibang diskarte sa pakikipaglaban at martial arts na nagsimulang lumutang sa isip ni Chang Dao Lai at sa ilang sandali ay napag-aralan na niya ang sining ng paggamit ng palakol. Medyo nag-aalala ang strategist. Binalaan niya ang kanyang pinuno na lubhang mapanganib na pumunta at magnakaw ng mga tao ng mag-isa. Pero sinong nagsabing mag-isa siyang pupunta? Tinitingnan ni Chang Dalai ang mga strategist ng Zhu na may nalilitong mga mata. Hindi nagtagal at napagtanto ng matanda na sasama siya sa ekspedisyong ito. Siya ay labis na nag-aalala, nakaayos sa isang solong manlalaban at isang matandang lalaki ay malamang na hindi magtagumpay. Mukhang sa wakas oras na para umalis siya sa mundo. At syempre, walang balak si Dolly na hayaan siyang magsalita ng paraan para makaalis dito. Isang solong pagtingin sa nagniningning na gilid ng kanyang napakalaking kilos at strategist alam na siya ay tunay fok. Si Chang Dalai ay naiinip at nagugutom sa ilang aksyon. Sumakay siya sa kulot na kabayo at hiniling sa strategist na hilahin ito. Ito ay kapag nakuha niya ang kanyang pangalawang misyon na itinalaga sa kanya. Kailangan niyang matagumpay na magsagawa ng pagnanakaw bago sumapit ang gabi. Sa tagumpay, bibigyan siya ng isang pagkakataon na gumuhit ng loto habang ang pagkabigo sa pagkumpleto ng misyon ay magreresulta sa kanyang kamatayan.
Ang madilim na lalaki ay tila nagbitiw sa kanyang sarili sa kanyang kapalaran at pumayag na sumama sa punong nayon. Ngunit ang madamdamin na si Chang Dali ay hindi gusto ang lumang tono ng salitang village master. Hiniling niya sa strategist Zhou na tawagin siyang boss mula ngayon at magkasama silang nagmarcha patungo sa paglubog ng araw sa lupain ng mga kamag-anak. Bagong bundok ay malupit at ang gabi ay hindi masyadong malayo. Isang maling hakbang, at maaari siyang mawalan ng buhay. Ngunit ang binata ay hindi natatakot. Ay laro o puso pump na may kaguluhan. Alam niyang makakahanap siya ng paraan at sa huli ay lalabas sa harap ng kahirapan. Hayaang gumala sa lupain ang alamat ng pinakadakilang tulisan sa bundok.